Virgo, August 23 to September 22. Wala nating kapalaran mo ngayong taon. Ito'y gabay lamang sa pang-araw-araw. Una, yung mensahe para sa iyong January to June. January, February, March, April, May, at June. Then, yung mensahe naman sa July to December. July, August, September, October, November, at December. Pinapakita na mensahe about sa iyong January to June na sumisimbolo sa iyong pagdidesisyon sa walang malay o pagsisimula na hindi alam ang gagawin sa mga desisyon sa buhay. Una, yung January mo. Ang January, sumisimbolo to sa pag-aano ng emotion mo. Yung parang may inalagaan ka, pinoprotektahan. Ngayong January, tinatawag tong parang compassion, empathy, nurturing, care, inner wisdom, relationship, and love. Parang sumisimbolo sa pag-aalaga sa relasyon, pag-ibig, pamilya na mangyayari. At pagdating mong February, sumisimbolo ito sa iyong mga challenges, sa mga passion na dinidepensahan mo ngayong February. Sumisimbolo ang barahang to sa mga passion, karera sa buhay, ambition na mga inisip na pinoprotektahan mo, dinidepensahan. Tinatawag itong mga challenge, competition, protection, perseverance, courage, and tenacity. Ang March mo naman, sumisimbolo ito sa unang yugto ng sa relasyon, pwedeng sa mga emotion na mga inisip. Una, sumisimbolo sa pagsisimula. At yung ulap naman ito, sumisimbolo ito sa mga pagsisimula na mga malilinaw. Tinatawag kasi itong Ace of Cups. Kasama dito yung sinasabing relation o pagsisimula ng emotional new beginning na tinatawag. Pure love, compassion, spiritual, and healing. O minsan, para magsisimula ka galing sa sakit na magagamot na. Then, pagdating mo ng April, magkakaroon ka ng parang depression, mga iniisip sa buhay, mga bayarin, sabihin natin ganyan. Sumisimbolo ito sa mga isip na mga katotohanan, clarity, kalinawan, at mga talino na parang iniisip. Ngayon, April, tinatawag itong anxiety, worry, pananakot, takot, fear, depression, nightmare, overcoming challenges, o mga darating na pagsubok. At pagdating mo ng May, yung mga pagsubok mo na dumating sa na naiisip mo sa April, parang magsisimula kang solusyonan ito sa
May, isa-isa mo to susolusyonan. Kasi ang dami talagang pagsubok na nakikita ko dito sa barahang to eh. May simbolo to sa mga desisyon mo nga, mga katotohanan na iniisip, o kung galing ka sa depression or anxiety, parang dito ka magsimula na kailangan mong baguhin, mag-start, magplano para sa kung paano solusyonan yung mga problemang yon. Tinatawag tong breakthrough, new ideas, success, mental clarity, justice and fairness. At pagdating mo ng June, yung lahat ng mga naisip mo nung May, baka dito ka magsisimula. Di ko alam kung anong pagsisimulan mo. Ito tinatawag na the full o the new beginning ng journey mo. May pagsisimulan ka dito na di ko alam kung anong sisimulan mo. Basta parang new journey na walang malay kung anong mga gagawin mo dito eh. Parang yun nga, magsisimula ka na sa bago mong journey. Kaya ito yung mensahe na sa'yo na sinasabi na nag-ano ka ng desisyon mo sa walang malay. Di mo alam ang gagawin pero magsisimula ka ng desisyon. Mga gagawin, mga journey, mga lalakbayin na hindi mo alam. Yun. Then, yung ano mo naman, July to December, merong mangyayaring parang plus yung promotion na mangyari. Tinatawag ng mga successful na darating. Tinatawag na public recognition, progress, self-confidence, recognition, o in a plus. Ngayon July to December. Ang July mo naman, sumisimbolo ito sa pag-iipon ng pera na iniisip mo. Yun nga yung nakalagay dun sa June na magsisimula ka. Di ko alam kung yung sisimulan, pero iniisip dito, inaano dito ng Brahmo sa July, parang may sisimulang kang pera na pag-iipunan. Tinatawag tong saving money, conservatism, scarcity, control, security, at mga black energy na iniisip mo. Parang may kinikim-kim ka dito na parang tinatago, kailangan mong itago. At pagdating mo ng August, parang may blessing na darating. Ito yung sumisimbolo sa yung mga kalusugan, trabaho o material na bagay na inaalagaan mo. Sumisimbolo. Kagaya nga dito sa sinabi ko sa July, parang may magkakaroon kang savings o may kinikimkim na bagay na parang material na bagay o may tinatago kang trabaho or sa kalusugan mo may tinatago ka, sakit, parang ganon, kinikimkim. Tapos dito naman na parang inaalagaan mo sa August. Di ko alam kung itong material na pwedeng inaalagaan mo o may darating na blessing na material wealth, kayamanan na darating dito sa August. At pagdating ng September, sobrang swerte nito kasi tinatawag tong good karma, good luck, at life cycle. Tinatawag tong wheel of fortune, destiny, a turning point, luck, opportunity, mga darating. Pwedeng may darating na destiny, mga oportunidad na darating sa September.
At pagdating ng October, sumisimbolo ang baraha mo sa maayos na pamumuno o maayos na pamumuhay ng buhay mo na mangyayari dito sa October. Tinatawag tong authority, leadership, father figure, masculine energy, structure and order. Basta maganda mangyayari sa'yo, may maganda mangyayari at maganda. At pagdating ng November, parang sinisimbolo nito yung mga pupuntahan mo or may ugali kang tinatawag na inner strength, courage, persuasion, compassion, influence, and gentleness. Yun nga, parang pupunta ka sa ibang lugar, tapos may pupuntahan ka, lahat ng mga mapupuntahan mo or makukuha mo agad ang loob. Example, kung may ka ng trabaho, applyan, makukuha mo agad. Makukuha mo din ang ugali nila kasi yun ang kagandahan nito eh. May parang kaya mong paamuhin yung isang leon. Kahit sobrang bangis yan, di ba? Kaya mong paamuhin. Yung parang ganun ang sinisimbolo nito. Na lahat ng lalakbayin mo, kaya mong paamuhin ngayong November. Kaya swerte nito sa mga Virgo. At pagdating ng December, may kagandahan na darating o mamumulaklak. Tinatawag tong temperance o pagtitimpik na mangyayari sa December. Tinatawag tong balance, moderation, patience, purpose, healing and restoration. Yun nga, ang sinasabi dito ng baraha mo siya, may mga darating na achievement na may natapos na nangyari. Kaya yun lang.